sumakay ng bangka, tapos maliit na bangka, tapos malaking barko. Opo. Tapos nakarating na kayo sa Malaysia. Opo. Tama? O ngayon, ang tanong ko, nasaan ang kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Yan. Oh, bakit hindi mo alam? Tatlo kayo yung naglanding sa Malaysia. Yung Ba't di huli, mo alam kung hiwalay nasaan kasi yung kapatid po mo? kami. Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. sa Indonesia naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20? Ng August? Opo. So dumating kayo sa Indonesia kailan? 18 ata. 18. August. August 18. Tapos, pumunta kayo sa Thailand? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. 20 yata. Saan siya Nakalimutan nagpunta? ko na po. Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi. Wala po. Basta-basta lang umalis. Sabi lang siya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos, tanong ko siya saan siya punta. Sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Huwag daw alamin. Opo. Sino kasama niya? Si yung kapatid mo lalaki? Opo. Wesley. Opo. Magkasama yung dalawa? Iwalay din po. Ay, walay. Hiwalay kayo tatlo. Opo. Ay, ikaw? Saan ka na punta? Malak kami punta balik sa Singapore sana. Babalik sana kay Singapore. Kaso mo na naudlot, nahuli ka na, ganon. Opo. Ha? So, hindi mo alam kung nasa na yung Hindi ko po kapatid talaga mo? alam. Okay, hindi. Ano telephone number niya? Siguro Wala nagtatawagan kami kayo. number. Wala, hindi kayo gumagamit ng Wala cellphone? kami SIM. Ha? Wala kami SIM card. Hindi kayo nagtatawagan. So, nung sinabi niyong, oh, maghiwalay na tayo ate, wala ka ng contact. Wala po. Pati rin sa kapatid mo si Wesley. Si Wesley, hindi ko alam sa kanila. Sa akin, wala po. Kahit si Wesley, hindi mo na nakakausap. Hindi. Simula yung huli hanggang ngayon, hindi pa kami nakausap. Simula na nahuli ka. Opo. Sigurado ka, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo si Sure. Alice. Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. Ha? Hindi ka Hindi ko po nakakausap, ha? Hindi po. Hindi mo alam kung sa Singapore. Bakit ka sana pupunta sa Singapore? Saan? Siya mo, pupunta ka sana sa Singapore. Babalik kami sa Singapore sana tapos balak kami diretso sa Hong Kong. Sino kayo? Kayo, ni Alice. Kami lalwali, Wesley. Ba't si Alice? Hindi ko alam. Kasi hiwalay na po kami. Kasi pati si Wesley, walay kayo. Sa Indonesia, hiwalay kami. Ha? Sa SP Pro Indonesia. Tem, kung pwede lang ako magdagdag at this point, no? Bago nating, meron akong i-attend to sana na motion kanina or request, no? The attorney. Pero just to point out, Miss Sheila, sabi nyo sa Indonesia, hiwa-hiwalay kayo. Pero may impormasyon po kami na dun sa Batam, Indonesia, si Zhang Jie, nag-book po siya ng 4 na kwarto dun sa Harris Hotel. So parang hindi siya para sa hiwa-hiwalay na tao, para sa isang grupo ng 4 na tao. Okay? Just pointing that out. Kasi kontra dun sa sinasabi mong magkakahiwa-hiwalay. SP, salamat SP Pro Tem. Before I bring this to Miss Sheila, tatawagin ko si Sen Joel, pero i-note ko lang kay Commissioner Tansinko sa BI, sir, ha, sa lahat ng mga teoryang sinasabi ng iba't ibang ahensya, alinman eventually yung mapapatunayan ninyo, mapapatunayan natin ang naging totoong rota at paraan ni Mayor Alice Palabas. Sa kabila nung sinabi nyo nung isang nakaraang hearing namin, sinabi nyo sa amin ni SP Pro Tem na andito pa si Alice Guo, hindi nyo pa lalabasin ng Pilipinas. Lumalabas po na ang BI na dapat po nagbabantay ng borders natin, nalusutan po kayo. I have to return to that later. So before I bring the discussion toward Ms. Sheila, Sen Joel, briefly please. Thank you, Madam Chair. Just to follow up, Ms. Sheila, pwedeng patanggal kung okay lang. Ms. Sheila, kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi... Sorry po, hindi ko masyado intindi. Hindi. Kasi ang sabi nila, hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa
mag-ride ng pantalan, yung maliit na boat na binabanggit mo, no? Yun yung paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. So, uli, totoo ba na ikaw ay galing sa farm Opo. bago ka pumunta sa pantalan? Yes po. Kasi wala ring rason bakit ka magsisinungaling kung saan Opo. ka galing, no? So, Opo. ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Salamat. Ang tanong ko sa iyo, gaano ka katagal dun sa farm, kayong tatlo, bago kayo umalis? Ako, ano lang yung araw lang yun. So, yung araw na yon, Galing ako sa Bulacan. galing kang Bulacan. Tapos, pumunta ka dun sa farm. Opo. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. Oh, so silang dalawa nandun na. Opo. Matagal na ba sila doon? Una, hindi ko alam. Ay, hindi mo alam. O, hindi ko alam kung una sa galing o kaya sa farm palagi, hindi ko sure. Oo, Kasi, basta dinatnan mo lang Opo. sila. Opo. So, pero, doon na sila kaya natulog? Siyempre, malalaman mo yon kung doon na sila natulog nung gabi na yon. yung gabi, hindi ko, kasi yung araw yung dating ako, yung gabi na yun, alis Umalis na po na kayo. kami. Oo. Opo. Pero sila Alice tsaka si Wesley, doon sila natulog nung Opo. gabi na yun. Oo. Hindi, yung gabi, sabay kami alis po. Yeah, pero nung dumating ka, di ba, sabi mo, dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice at saka si Wesley nandun na, di ba? Opo. Silang dalawa ba, matagal lang nandun sa farm, natulog Sigur- sila nung gabi na yun? Siguro. Oo, Kasi yeah. hindi ko kasama eh. Hindi mo man lang alam. Ngayon, ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, di ba? Aalis ka ng gabi. Marami kang dalang gamit. Kasi Wala. tatagal ka eh, wala kang dalang gamit. So, ang plano mo, doon ka na lang bibili. Mag-shopping ka kung saan. Wala, una hindi ko alam. So, wala kang dalang damit? Wala. Ano, wala. Okay. Sige, nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero, bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal, hindi siya sinabi sa akin kung saan punta. Ikaw, sasakay ka dun sa van, hindi mo kakilala yung sasakyan mong van, Hindi. hindi mo alam saan ka pupunta. Hindi po. So handa ka na kahit saang lupalop Opo. ng daigdig, sasamahan mo siya. Opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. So ngayon, sumakay ka dun sa van, wala kang kinakausap, yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? Tatlo kami, tapos may larwa, sunto sa amin. Tatlo kayo, isang driver. Opo. Pang-apat yung driver. May isa pang tao doon. So 5 kayo. Van, na bumiyahe ng 5 oras. Hindi ko sure kung tama 5 Oo, oras kasi oo. hindi ko So yun nga, tapos sumakay na kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Opo. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Wala. Galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo lang sa So yung buong panahon na yun, 5 oras sa van, tapos yung sa boat, mahaba din yun, bago ka makarating sa malaking boat. Hanggang dun sa malaking boat. Pagdating ng lugar at saka alam ko kung saan yung lugar. Sa daan, sa dagat hindi ko alam. Oh, so saan lugar ka ang nalaman mo? Chinese name, sabi ni Wesley, Siempen na. Sim? Ano yon? Simpen na? Siempen na. Siempen na. Opo. Mm, Chinese name ang sabi sa akin. English hindi ko alam. yung lugar. Yung lugar, yung dumating namin. Yun yung pinagdatingan nyo nung sa maliit na boat? O sa... Sa bago malaki, mayroon pa isang maliit. May sunto sa amin O ulit. so dalawang maliit na boat bago sa malaking boat? Sa isang maliit ang boat, tas malaki, tas maliit. Ah, okay. So, mula sa van, maliit na boat, malaking boat, and then maliit na Opo. boat. Okay. So, alin lang yung alam mong lugar dun sa mga points na yon, no? Mula dun sa van, sa farm, pumunta dun sa isang lugar, may alam ka dun o hindi pa rin? Saan yung alam mong lugar? Nalaman mo? Yung ladating na ako sa Siempen na. Yung mismong sa ibang bansa na. Dun lang ang alam mo. So, the whole time, hindi ka nagtatanong, hindi mo Wag alam. daw, sabi ni Alice, wag daw ako alamin. Okay. Basta. Ito yung tatanong ko sa'yo, Sheila, at sana magsabi ka ng katotohanan kasi ang bait naman natin sa'yo eh, no? Habang nagbabiyahe kang ganun, syempre meron kang iniisip na meron akong kakilala, si Mayora, may kakilala na itatawid kami. Di ba? So, meron ka bang nakita, nakausap
sa telepono, sa personal na tumutulong kay Alice at sa inyo. Para yun kasi magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na, oh, hindi talaga ako mapapahamak, meron kasing tutulong sa amin. Siyempre, aalamin mo yun. Miss Sheila, bago mo sagutin yung tanong ni Sen Joel, yung binanggit mong lugar na Siem Pen na Chinese name, may pinakita sa akin si Sen Sherwin, no, na research. Yan ba ang pangalan ng Sipadan Island sa Sabah? Hindi ko alam kung yun ba yun. Basta tanong ko, sabi ko, saan na tayo dito? Saan ba tayo? Ang sabi niya sa akin, Siem Pen na. Okay, so at least we know yung Yun lang Chinese po. name na Siem Pen na. Opo, Chinese name Okay, po. so pakisagot yung Pwede tanong ni Sen pakisagot Joel yung and then tanong ko may na itatanong din ako yung sa inyo. Mula dun sa van, mula dun sa maliit na boat, sa malaking boat, sa maliit na boat, meron ka bang nakita, nakausap ni Alice, narinig, kausap sa telepono na magbibigay kasi sa iyo yun ng lakas ng loob na kahit papaano may mag-aalaga naman sa atin, hindi Takot naman din po ako sa dagat kasi hindi daw pwede kaming open ng phone. ng phone. So, hindi siya tumawag sa telepono. Hindi po. So, sino yung nakausap niya? Yung buong halos isang buong araw na nagbabiyahe kayo? Wala. Wala siyang nakausap? Wala. So, nung iniwan kayo ng driver ng van, sumama ba yung isa pang tao? O yung kayong tatlo lang yung Kami sumakay? lang po. Kayong tatlo lang, sumakay dun sa maliit na boat. Tapos dun sa pagsakay niyo dun sa malaking boat, kayong tatlo lang din May tao doon sa taas. sa boat. Oo. Sino yung mga nakita mong tao dun sa boat? May nakausap ka bang iba? Wala po. Basta diretso lang kami. Wala kayong kinausap? Kayong tatlo lang nag-uusap? Walang ibang kinakausap? Wala po. Mula dun sa malaking boat, sa maliit na boat, wala pa rin? Wala. May Imposible nasunto lang naman. kasi sa amin. Imposible naman na So, wala kayong kakausapin kasi bago ka sumakay ng boat, tatanungin mo kung saan muna pupunta yung boat. Opo. Wala kayong Wala kausap? Wala. Basta sunod lang Sakay lang kayo Sabi ng niya, sakay? Opo. Parang hindi naman yata makatotohanan yun, Sheila, kasi Yun wala lang kang kasi kausap. talaga, Kunyari, ako yung nagmamaneho nung boat. Kung may usap, Sumakay lang ako. ang usap niya, kung makasunod lang yan sa kanila, ganun lang, wala na iba. Sasakay lang kayo? Opo. Parang mahirap po paniwalaan. Sige, Madam Chair, thank Madam you. Chair, if I may. Salamat, Sen Joel. Follow-up question muna. Actually, may mga tanong ang chair sa inyo. Isama nyo na yung naikwento nyo so far kay Sen Joel, no? Ikwento nyo sa amin, paano yung naging buong biyahe nyo mula dito sa Pilipinas hanggang makarating kayo sa Batam, Indonesia. Miss Sheila. Paano po? Mula dito sa Pilipinas, ang naikwento nyo so far sa amin, nakarating kayo dun sa Siem Pen na ayon sa pagkakaalam namin, yun ay Sipadan Island sa Sabah. Paano kayo pumunta mula dun sa Siem Pen na sa iba pang mga lugar hanggang paano kayo nakarating sa Batam, Indonesia? Yung huling lugar kung saan kayo nakuha at naibalik dito sa Pilipinas. Pakikwento sa amin. Punta kami una Malaysia. Okay. Tapos ang sunod Singapore. Okay. Tapos Malaysia, Singapore. Tapos sunod Indonesia. Okay. So, yung pagpunta nyo sa Malaysia, yan yung kwento nyong nakarating kayo sa Siem Pen na. Opo. O, kaya lalong namumuo sa isip namin na Sipadan Island ngayon, Sabah. Hindi ko alam dahil yung yun, ano island po. okay lang. Sinasabi ko rin lamang sa inyo. Mula Malaysia, paano kayo pumuntang Singapore? Aeroplano po. Eroplano. Sinong tumulong sa inyo para makasakay ng eroplano? Sino nag-arrange para makarating kayo Isang sa babae. Singapore? May isang babae. Sino po yun? Hindi ko kilala. Hindi mo kilala. Sumakay kayo ng Singapore Airlines? Hindi ko alam kung ano airlines. Basta aeroplano po. Airline. May check ata siguro sa Yes, ma-check po namin. Gaya ng nabanggit ko kanina, dear colleagues, itatanong ko po sa BI at sa FI yung kopya at yung original ng passports ni na Miss Sheila at Guo Huaping, kasama po yung mga stamps. Ipapakita po natin ito dito. Opo. At meron na pong kopya ang komite. So, mula Singapore, paano kayo pumuntang Batam, Indonesia?
ferry yata, yung malaki na. Okay, sumakay kayo ng ferry na malaki papuntang Indonesia, papuntang Batam sa pagkaalam Madam Chair, namin. just Sen. Joel. to follow up yung bananggit niyo po, no? Nung dumating kayo ng Malaysia, wala kayong passport na pinatatakan o kung ano man, nung galing Pilipinas, wala kayong pinuntahan, walang sumundo sa inyo na immigration, walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo, teka lang, bawal muna pumasok dito, i-check muna namin, ikaw ba talaga si Sheila Go? Walang ganon? Wala po. So, paano yun? Basta may yung isang babae siyang bahala lahat. So dun mo binigay yung passport nyo sa babae na yon. Sa Siya rin yung babae na yun na tinuturo mo, na tumulong sa inyo na nag-arrange nung flight nyo from Malaysia to Singapore. Opo. Siya din. The same person yan. Isa lang na babae. Yun lang po, babae. Okay. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Joel. And Miss Sheila, yung babaeng yun ba ay Pilipina ba siya? China ba siya? Ibang nationality ba siya? English ang ano niya kaya hindi ko makuha. English ang salita niya. Opo. Puti ba siya o Asian? Yung tama lang, parang tayo. Parang po. tayo lang. Opo. Siya ba ay Malaysian? Hindi ko sure Oh, kasi hindi namin tanong tapos English lang ang ano niya, language niya tapos parang tayo-tayo lang ganyan yung kulay. Ganun. O siya ba ay Singaporean? Hindi ko alam po talaga. Alright. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Siempen na, kasama mo si Mayor Alice at si Wesley. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Hindi, di po, ba? hindi po. Okay. Mula Malaysia o Siempen na, papuntang Singapore, kasama mo pa rin si Mayor Alice at si Wesley. Opo. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Si Cassie kita namin sa Malaysia. Nakita nyo siya sa Malaysia at kasama na siya papuntang Singapore. Opo. Okay. And mula Singapore papuntang Indonesia na sumakay kayo ng ferry, magkakasama kayo sa ferry ni na Alice, Wesley at Cassie. Hindi po. Hindi. Sino ang kasama nyo sa ferry? Ako, si Cassie, tsaka si Alice. Okay. Hindi nyo kasama si Wesley sa ferry papuntang... Nauna po si Wesley. Nauna si Wesley sa Indonesia. Okay. Tapos, ano ang ginagawa nyo sa Batam? Para saan kayo pumunta doon? Kasi ang sabi ni Wesley, mooring now siya, tapos gusto Ano niya... po? Mooring now siya. Wala siya ginagawa. Mooring. Bored. Mooring. Tapos, gusto niya pasyalan ganun. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam. Tapos, Okay. yun, sunod kami. Saan kayo sa Batam na-capture ng mga otoridad ng Indonesia? Saan doon? Saang lugar doon sa Batam? Hindi ko alam mo ano lugar. Basta ang alam ko yung hotel namin is Halis. Yes, your hotel was Harris. Sa hotel ba kayo nahuli or sa ibang lugar sa labas? Sa immigration ng Batam Sa immigration kayo nahuli? doon sa ferry pasakay kami. Yes. Doon po kami. Doon kayo nahuli sa ferry, nahuli ng immigration ng Indonesia. Pagpunta ang Singapore. Papunta sanang Singapore, pabalik Opo. ng Singapore. Okay. So, nahuli kayo ng immigration ng Indonesia. Okay. I think this is a... Yes. Okay. Timing. Thank you sa... Ito po yung kopya mula sa BI or ito yung original mula sa NBI? Commissioner Copy Tansin. from BI, ma'am. Copy po ng BI. So nakikita po natin dito ang passport ni Miss Sheila Lialguo at nakastamp, entered Sabah. So tama po ang ipinakita ni Sen. Sherwin sa akin. Malaysian immigration yan, pero yung Siempen na ay mukhang Sabah nga sa pagkakakilala natin or particularly Sipadana Island. At may nakastamp na rin dun sa kabilang page, deportation. I suppose yan po ay mula na sa Indonesian immigration. Tama po, Commissioner Tansingco? Yes, ma'am. Nung after mahuli sila. Okay po. And may ganito rin po kayong mga kopya ng photo page at saka stamps ng passport ni Alice Lialguo or Guo Huaping, Commissioner.
Kay Sheila lang po at Kay saka Sheila. kay Cassandra. And kay Cassandra Leong. Alright. Madam Chair, isang Yes, isang Sen. question Joel. lang kay Miss Sheila. Gamit mo lagi yung Philippine passport mo? Opo. Oh, hindi yung Chinese passport. Hindi po. Oo. Pero dala-dala mo rin yung Chinese. Opo. Oo. So, Madam Chair, So, isa lang. dalawa yung gamit mong passport. Thank you. Salamat, Sen. Joel. Ipa-follow up ko yan tungkol sa dalawang passports, Philippine and Chinese. SP Pro Tem. Thank you, Madam Chair. Sheila, kasi kanina sinabi mo galing, bago kayo sumakay ng maliit na bangka, galing kayo sa farm, at tinawagan ka ni Alice. Sinabi ni Alice sa'yo, samahan mo ako at may pupuntahan tayo. Bakit Opo. dala mo kagad ang passport mo? Ha? Nasa kanya eh. Nasa kanya yung passport mo. Opo. Bakit nasa kanya yung passport mo? Oh, kasi minsan may kailangan siya, mga ID, may hindi ko alam. Nasa kanya. Ha? Ano? Nasa kanya po yung passport ko. Bakit nga lagi nasa sa kanya yung passport mo? Bakit hindi mo Oh. hawak? Ano yung passport na nasa kanya? Yung Philippine passport o yung Chinese passport? Parehas po. Parehas. Oo, Nasa... siyang may hawak po. Kasi yung Chinese passport, hindi naman ako gamit eh. Tapos yung Philippine passport kasi minsan may kailangan ID na kailangan gamit, kaya nasa kanya po. Lagi nasa kanya. Yung kay Wesley, nasa kanya rin. Hindi ko po alam. O paano kayo nagkita ni Cassandra? Sa ano? Magkakilala talaga kayo ni Cassandra? Ito sa Malaysia. O, magkakilala talaga kayo? O sa Malaysia. Doon lang kayo nagkakilala sa Malaysia? Yung una sa Pilipinas, alam ko lang yung pangalan niya, pero hindi ko siya kita. Oh. Pero kilala ni Alice? Si Hindi ko Cassandra? alam, siguro. Hindi. Paano kayo nagkita sa Indonesia? Sa Malaysia? Sa Malaysia. Oh, paano kayo nagkita? Si Wesley ang sa kanya. Ang tawag sa kanya. Ang contact nagtawag? sa kanya Tapos sa kayo na nagkita? sa Malaysia. Saan nga doon? Hindi ko alam yung lugar po. Oh, Hindi ako kapisado doon. Nung nagkita kayo ni Cassandra, kasama na si Alice. Opo. So, nakilala mo na si Cassandra. Ano pinag-usapan ninyo? Usapan sa Nila Alice tsaka ni Cassandra. Anong usap-usap nyo? kami. Wala, Oh. kwento-kwento. Kumusta? Ganun po. Kumusta lang? Opo. Wala na iba? Wala po. O tapos, saan na pumunta si Cassandra? Magkasama na kayo? Opo. Pareho kayo nahuli, di ba? Opo. Ha? Opo. So hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung nasa kapatid mo. Hindi po talaga. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat, SP Pro Temp. So, balikan natin yung, bago yung dalawang okay. Sige. Bago natin pag-usapan, Miss Sheila, yung dalawang passports ninyo. Meron kasing conflict sa ilan sa mga naging sagot nyo so far. Ulitin ko lang, anong petsa kayo sinundo sa farm? Dito sa Pilipinas pa lamang. July, pero hindi ko sure kung ano alaw po. Bandang July 14 kaya? Kalagitnaan ng buwan? Or anong araw sa July? Siguro first week o First week. hindi ko sure talaga yung alaw. Sorry. Okay, hindi ko matandaan. baka first week Oo, ng hindi ko July. matandaan po. So may conflict kasi dito sa ito passport stamp July 18 ang arrival sa Sabah. Parehong petsa nung pagpunta nyo mula Bali papuntang Kuala Lumpur sa Malaysia. So kung first week July kayo sinundo sa farm, anong ginawa nyo in between? Sigurado nyo first week July kayo sinundo sa farm? Hindi kaya second week? Hindi po. First week talaga? First week alam ko. Mas na bubuo sa isip mo yan, sa alaala mo yan. Oo nga yun yung tanong nga mga colleagues. Yes. So, baka hindi lang 3 araw ang unaccounted for, baka more. Pero, we will get to the bottom of this. Sige, for now, balikan po natin yung dalawang passports nyo. And just to confirm, dumaan kayo sa immigration sa Sabah? Tama ba? Hindi ko alam kung saan po yun.
Okay, kasi yun yung lumalabas dun sa stamp sa passport nyo. Dahil July 18 entered Sabah. Okay? Alright. So, sabi nyo nga, meron kayong dalawang passport. So, pero bago nung sa passports, kaano-ano mo ba talaga si Alice Guo? Sabi daddy ko, kapatid. Sabi ng daddy mo, kapatid. Sabi ni daddy mo, hindi mo sigurado kung siya ay kapatid mo? Kasi hindi siya tunay ng tatay ko. Hindi siya tunay na Tatay. anak ng... Yung kinikilala mong tatay ay hindi mo tunay na tatay. Opo. Sino po ang tunay na tatay nyo? May ano na po ako. Pwede hindi ako sasagutin kasi po, Okay, dahil? may kaso na po ako. Dahil may kaso kayo. Okay, in the meantime, pwede nyong tanungin yung abogado nyo na resource person din, anong payo nila. Inonote ko na lang na hindi pa nasagot itong tanong na ito at kung posible ay babalikan ko na lang later. Tanungin nyo muna yung abogado nyo. Tanungin ko na lang yung passport. So, tama po na meron kayong parehong Chinese passport at Philippine passport. Ako po. Kayo, opo. Correct. Ako po. Okay. Pero aware ba kayo na sa China, hindi pinapayagan ang dual citizenship? Paulit? Yes, Sorry po. sa China, hindi pwede ang dual citizenship. Sa China, hindi pwede na may hawak kang passport nila and at the same time, may hawak kang passport ng ibang bansa, tulad ng Pilipinas. Pero even as late as itong taong 2022, nagsinungaling kayo sa Philippine passport application nyo kasi na sinagot nyo doon na hindi kayo foreign passport holder at that time. Kahit na merong pa kayong at that time active Chinese passport na in-issue ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. And Ms. Sheila, ginamit nyo po yung Philippine passport nyo para makalabas dito sa bansa natin. Kaya yung tanong nung citizenship nyo ay material din po sa hearing po namin ngayong araw. Sino po ang tumulong sa inyo na makuha yung Filipino citizenship nyo? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. So, ito kaya ay parehong tao na kumuha ng fake citizenship naman ni Alice Guo at yung ibang mga kapatid niya? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Paano nyo namalayan na nasa Pilipinas kayo? Anong first memory nyo? Paano kayo na nakarating dito? Kasi ayon sa records, 2001 pa lamang andito na kayo sa Pilipinas. Opo. So anong alaala nyo sa panahon yun? Paano kayo unang nakarating dito sa Pilipinas? Galing China? I'm asking you, sinasabi nyo ba sa akin, galing kayong China nung panahong iyon, 2001? Okay. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni daddy, tulungan ko daw siya na business niya. Okay. Ngayon, sa 2005, Miss Sheila, tulad ni Alice, yung inyong delayed registration of live birth ay final. At final ni Angelito Guo. Opo. Yung parehong taong nag-file sa late registration ni Alice. So, 2005 yon. Ngayon, as early as 2008, ginagamit nyo na yung Philippine passport na yon para maglakbay. So, anong dahilan na nag-create ng Filipino identity para sa inyo? Sorry po, hindi ko maintindihan po. Oo. Ano yung dahilan na kailangan kumuha ng Filipino citizenship para sa inyo? Para sa akin kasi, bigay sa akin ni daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa travel o yun na ang gagamitin mo. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, Opo. sa China din kayo ipinanganak? Ako po, opo. Kayo. Okay. Alright. Ngayon, Miss Sheila, meron akong gustong ipakita sa inyo. Dito po, kung nakikita nyo. Itong babaeng ito, registered siya bilang Sheila Guo sa NBI database. Registered po siya noong
November 3, 2005. Kaya ba natin i-flash? Ha? Okay. Sige. Oo. Oo. Habang iniintay natin, Miss Sheila, in effect, nung sinabi nyo sa akin na hindi kayo dito ipinanganak, kundi sa China kayo ipinanganak, at pumunta kayo rito sa Pilipinas noong 2001, ang nakalagay po kasi dito ang nakalagay sa birth certificate nyo, dito kayo ipinanganak. Opo. So, inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo? Hindi ko po alam kasi yun ang bigay ni daddy sa akin. Okay. So, pinopoint out ko lang, no, na yung nasa birth certificate na dito kayo pinanganak ay hindi katulad nung sinabi nyo sa amin ngayon na hindi kayo dito pinanganak, kundi sa China. Tingnan po natin itong Sheila Guo sa NBI database nung November 3, 2005. At kaya ko gustong ipakita sa ating lahat, pati sa inyo, Miss Sheila, ay dahil nakakapagtaka, 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City, ang address, sakto sa address, nung yung iba pang Alice Guo, na hanggang ngayon ay hindi pa mahanap kung nasan yun. Tapos, November 3, 2005 din nag-apply yung Alice Guo na yon ng NBI record. Kasabay nung isa pang Sheila Guo na ito na na-register sa NBI database. Parehong petsa, November 3, 2005 din nag-apply. The day before that, or November 2, nag-file si Angelito Guo ng delayed registration of birth ninyong dalawa ni Alice Guo. So, ipa-flash lang po namin kasi gusto kong itanong sa inyo kung kilala nyo kung sino yung dalawang babaeng Guo dyan po sa NBI database. Ayun po. Imagine, ito po ang Sheila Leal Guo ng 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City, na nasa NBI database. At ang date of application, November 3, 2005. Parehong-pareho ng date of application nung isa pang Alice Guo na pinakita din namin kay Mayor Guo nung hearing naman ng Committee on Women na ibang-ibang mukha kay Alice Guo. Ito yung parang isa pang Alice Leal Guo. Parehong address nung isa pang Sheila Guo, 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City. Parehong di umano, taga Tarlac, pero ibang-iba sa mga mukha ninyo ni Alice Guo. Kilala nyo ba, Miss Sheila, itong dalawang Guo na to? Hindi po. Hindi nyo sila kilala. So, nadadagdagan, hindi nababawasan yung misteryo ng kung sino yung ito pang isang Alice Guo. Tungkol pa rin sa magkakaparehong address tulad dito sa dalawang aplikasyon sa NBI ng ibang mga babaeng Guo. Bago kayo umalis ni Alice at dun sa farm, magkasama ba kayong nakatira doon ng matagal na panahon? Hindi po. Ganong katagal lamang? Hindi kami sama sa bahay eh. Meron ako iba, sarili na tira. So, hindi kayo sa Hindi po. farm parehong nakatira? Hindi po. Okay. And then, sino ang kasama ninyo, Miss Sheila, sa farm? Sa farm, si Alice tsaka si Wesley po. Sino po? Si Alice tsaka si Wesley. Okay. So, si Alice ay nandun nga. At si Wesley sa farm. Ganong katagal kayo ni na Alice at Wesley nandoon sa Matagal farm? na. Malaming taon na po. Ilang taon na? Yung simula ko punta dito, nandun na siya eh. Mula 2001? Opo. Okay. And si Wesley, mula Yung 2001 din? Wesley, huli na ata eh. Huli na? Opo. Bandang anong taon na? Hindi ko matandaan eh. Okay.
May iba pa bang mga taong bumibisita sa inyo doon? Sa farm? Kasama sa bahay nila? Or bumibisita, hindi nakatira din doon pero Hindi ko bumibisita alam sa kasi inyo ron? bihila nga ako punta sa farm. Akala ko sabi nyo, sa farm kayo nakatira ng maraming Ako taon. hindi. Okay. Sila. Sila. Opo. Iba ang... Sa Bulacan na po Sa ako. Bulacan. Okay. Madam Chair, just Yes, to be and Joel. clarified, pag Sheila, sinasabi mo yung farm, kasi ang dami yung farm, masyado kayong mayaman meron pa kayo sa Bulacan. Pag sinasabi mong farm, Banban yan, no? Opo. Yun lang yung Opo. sinasabi mo, basta farm, Banban. Opo. Tapos saan ka sa Bulacan? Sa Tumitira Marilao. Marilao. Oh. So yun dun yung warehouse na malaki na yun, dun ba? Hindi, iba pa. Warehouse? May warehouse kayo dun sa may Marilao na Hindi ko alam. hindi mo rin alam. Alam mo, Sheila, gusto kong sabihin sa iyo to, no? Gusto ka namin kasi nagbabanggit ka, feeling namin, nagsasabi ka ng katotohanan. Pero syempre, gusto na namin maintindihan mo na yung pag sinasabi mong hindi mo alam, kasi... Hindi ko po talaga alam. Hindi, kaya nga. Kaya sabi ko hindi gusto ko alam. munang maintindihan mo na hindi po pwede na hindi ko lagi alam, tapos hindi mo alam, makukulong ka na, hindi mo alam, nadidiin ka na. Wala akong magawa kasi hindi ko alam Kaya nga, talaga. mas maganda na alam mo yun. Kasi kunyari, hindi mo hawak lagi yung passport mo. Kung ano yung gawin ni Alice sa passport mo, hindi mo alam. Nagbe-break na kayo ng mga batas. Maliwala ako sa kanya O kaya nga, pero hindi mo alam kasi nagbe-break na kayo ng mga batas. Kasi, yung certificate of Sa live birth totoo lang mo. po, mahina talagang loob ko. Kaya, sabi ko pag may na hindi kailangan ko alamin, Ayaw mo hindi, alamin. ayaw ko alamin. So ayaw mo nang alamin kahit na tinutulak ka na sa kumunoy. Hindi siguro. Hindi, ito na to Yung passport mo, dinoktor ninyo. Yung passport kasi bigay ng daddy. O kaya nga. Kaya hindi din ko alam kung ano. Kunyari, binigyan kita ng droga ngayon, ilalabas mo dito. Sasabihin mo, hindi mo rin alam. Ano yung tulga? Hindi ko. hindi ko man- Drugs. Makukulong ka, di ba? Hindi po pwede lagi na hindi mo alam. Pero kasi, talaga hindi ko po Kaya alam. nga, pero gusto rin maintindihan mo, pag sinabi mong hindi mo alam, merong karampatang parusa yung gumagawa ng criminal activities, yung kriminalidad. Kunyari, yung passport mo, yung certificate of live birth mo, itong 18th Congress, itinaas na ng parusa ng Kongreso yung tinatawag na perjury. Kaya, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, pwede ka pa rin na maparusahan. Gusto ko lang maintindihan mo yun, no? Na pag sinabi mong hindi Naiintindihan mo ko alam, po. kaya nga, dapat maintindihan mo yun. So, itong mga nangyayari na ito, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Okay? Naintindihan mo yun, no? Sheila? Hindi. Hindi mo pa rin naintindihan? Hindi po. Oh, Kasi hindi ko alam o kaya nga, Totoo naman kaya nga, kahit na totoo na hindi mo alam, Sheila, kahit totoo na hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin kasi mali yung ginagawa mo, bawal yun. Kasi ginagawa mong kalokohan itong gobyerno ng bansang Pilipinas. Kahit na sabihin mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Yun yung gusto kong maintindihan mo. Kaya gusto kitang tanungin, one last time, sino yung, hindi ko naiisip na ikaw o si Alice, ikaw ang gagawa nitong mga lahat na itong kalokohan sa Pogo, yung mga torture chamber, yung mga money laundering. Hindi mo nga alam pero may nakikita ka na tao, kilalang tao, na alam mo na nagmamando, sila yung nagsasabi. Sila yung nagpapagalaw sa inyo ni Sheila, ni Alice at ng mga kasama mo. May kakilala ka ba? Meron kang nakikita? Na tao na pwede mong malaman na sila yung talagang nagmamando nitong operasyon na ginagawa ninyo. hindi po. Simple lang ang buhay ko. Ang buhay ko lang, embroidery lang po. Hindi simple yung buhay mo kasi Kasi, opo, yun lang Nagpugante ka po. Kasi yung sa Hindi kanila, simple wala yung ko alam pugante. yung totoo naman. so wala kang Pwede sasabihin. naman kayo magtanong sa ko. Hanggang doon lang ako. Pero hindi mo hinahawakan ng passport mo, hindi mo alam kung saan ginagamit yung pangalan mo. Sabi mo. I have no further question na Salamat, Madam Chair. Thank you. Sen Joel. Bago ko tawagin yung isa pang resource person,
Miss Sheila, para klaro lang ang tinuturing mo bang tatay ay si Guo Jianzhong? Opo. Siya po. And tinuturing yung nanay, kumbaga, ay si Lin Wenyi? Hindi po. Hindi. So, ang magulang nyo lamang si Guo Jianzhong. Opo. Sino po yung nanay ninyo? Sa born certificate, si Amelia. Si? Amelia. Si Amelia na naman. Naku, matagal ko na pong hindi Sa narinig yung born pangalan niya. certificate. Sa birth certificate. Opo, Opo. pero sino po yung tinuturing nyong totoong nanay? Ako po? Yes. O, sa China po. Sa China. Okay, so wala siya dito sa Pilipinas. Wala po. Alright. And eto, bago ko tawagin yung isang resource person, aware ba kayo, Miss Sheila, na ang Guo family daw nagbayad ng escape ni Alice, 200 million pesos daw. Ang sabi, niligtas lang yung mga totoong Guo. Aware ba kayo dito? Sorry po, hindi ko maintindihan po. May nagsasabi po na sinave lang ng Guo family ang mga totoong Guo na nagbayad daw sila ng 200 million para makatakas si Alice. Alam mo, aware ba kayo doon? Hindi ko po alam. Hindi po. Okay, before we continue with Miss Sheila, Attorney David as resource. Ma'am, just one okay, last- bago kayo. Kasi Sen. Sheila, gusto ko Joel. lang ipaalala ulit sa'yo. No? Sabi mo kanina, tinatanong ka ni Madam Chair, sino yung nanay mo? Tapos ang sagot mo, yung nanay mo dun sa birth certificate. Kasi yun daw ang sinasabi ng birth certificate. Pero hindi yun ang totoong nanay ko. So, ibig sabihin nun, Sheila, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi ang sinasabi mo, yun nasa birth certificate, hindi yung totoong nanay mo. Kaya yun yung muli, ipinapaalala ko sa'yo na hindi po pwedeng hindi mo lang alam dahil yung hindi mo alam po pwedeng magdiin sa'yo na lalo kang maparusahan dahil ikaw ay lumalabag sa batas ng Pilipinas. Gusto kong maintindihan mo lang yun. Salamat. Oh, salamat, Sen. Joel. Briefly, Attorney Galicia. Attorney David. Your Honors, please, we have to understand that Miss Sheila arrived here in 2001 from China. At that time, she was still a teenager. And whatever fault, if ever there are any, it's not her doing. The things, the passport, the birth certificate were just handed to her by her father. Being an innocent young girl, how can we fault her if her dad will say from now on, you are a Filipino citizen, you will use this? Your Honor, please, we have to understand. A tender lady, a tender girl of teenager being assured by someone, especially her foster dad, because Angelito Go is just her foster dad. So how can she not believe that kind of assurance, Your Honor? Now, how can we fault a girl who has been using those information for the past 20 years? I hope you understand, Your Honor, where she is coming. Madam Chair, that's the reason why we directly reminded the resource person, si Ms. Sheila Go, na hindi talaga po pwede na laging hindi ko alam dahil kahit hindi mo alam, po pwede kang maparusahan. Ms. Sheila, yung NBI kasi... Sen. Joel, bago kayo magpatuloy kay Miss Sheila, no, the chair would like to uphold yung sinabi ni Sen. Joel. Actually, not just to Attorney David, pero sa lahat ng mga colleagues, Miss Sheila ay hindi na naging teenager since mga 2 decades ago. And kayang-kaya na pong sumagot para sa kanilang sarili. And in fact, Attorney David has just also admitted na totoong dumating lang si Miss Sheila dito mula sa China at in effect, fake yung birth certificate niya kasi doon po nakalagay, dito siya ipinanganak. So paalala lang po, Attorney David, bagamat kayo rin po ay resource person dito and of course may answer questions from the senators about yourself, you may advise Miss Guo dahil kayo po ay counsel din nila. But she will speak for herself in this hearing as she has been speaking. I understand, Salamat Your po. Honor. It's just Salamat, a point. Attorney David. I That will understand, be. Your Honor. Thank you. Madam Chair, Sen. Joel. pwede ko bang tanungin ulit si Ms. Sheila? So, kasi kanina nalito ako nung binanggit mo yung nanay mo nasa birth certificate, pero yung totoong nanay mo nasa China. Si
Alice Go ba talagang kapatid mo siya, hindi lang sa birth certificate? Pwedeng pasensya ka na para kasi pag nagbabanggit ka, yung bibig mo, mas tinitignan ko para alam ko talaga yung naririnig ko tama. Paki-uli po. Si Alice Go ba talagang kapatid mo o sa birth certificate lang o sa papel lang o tunay na kapatid mo siya? Sabi daddy, kapatid ko. Sabi daddy mo. Pero ikaw, hindi mo alam kung kapatid mo talaga siya? Kapatid ko yan, pag ganyan. Oh, yeah, tinatanong ko siya eh. Tinatanong Tama ba? kita. Oo, Sorry, tinatanong. kasi pag, Okay lang, okay lang. Gusto kong biological sister mo siya. Yun yung tanong ko kasi katulad nung sagot mo kanina, ang nakasulat sa birth certificate ito, pero ito yung totoo. So ang tanong ko lang, biological, talaga bang kapatid mo si Alice Go? Si Alice Go, kapatid mo. Tapos Sheila, sabi kasi ng NBI, naglabas na sila, no? Inascertain nila na ikaw, si Sheila Go, ay actually Chinese national na ang pangalan ay Zhang Meyer. Alam mo yon? Pwede ko hindi sasagutin kasi may Oo. kaso na po ako yun. So, hindi mo alam kung si Zhang Meyer ka? Hindi mo alam kung sino si Zhang Meyer? May kaso na po ako. Okay, so hindi mo nga alam kung ikaw si Zhang Meyer, ayaw mong sagutin kung ikaw si Zhang Meyer kasi mahirap pagka ang dami mong identity pero na establish na ng committee na ito na may dalawa kang passport, yung certificate of live birth ay kung sino-sino yung nilalagay na pangalan at hindi iyon totoo. So, maaari, Madam Chair, na siya nga, dahil sabi ng NBI, inascertain nila na itong si Sheila Go ay si Zhang Meyer. So, salamat ho, Madam Chair. Salamat, Sen Joel. Magpatuloy lang, Miss Sheila, talaga, kung maaari po, wag muna mag-mask para mas klaro namin marinig yung mga sagot nyo. Sige po. Okay, salamat. So, sa karanasan mo, ang nagmamando sa lahat ng mga bagay na gagawin nyo, mula nung nandito kayo sa Pilipinas hanggat sa lumabas kayo, ay si Alice mismo. Siya po yung nagdidesisyon at siya po yung nagsasabi anong gagawin nyo. Tama po? Opo. Okay. Napakilala ba sa inyo si Michael Yang? Sino po yun? Hindi Hindi napakilala sa inyo? Okay. And then, anong huling petsa na kasama mo si Alice? Nung 19, 20. 19 or 20 August? Alin? August 19 o August 20? Aling araw? 20 yata? Mas August 20 ang alaala nyo. Bakit kayong dalawa lang ni Cassie ang naiwan dun sa Batam? Kasi sabi hindi daw ako marunong English. Aha. Kaya siya sama sa akin po. Sinong sasama sa iyo? Si Cassie. Miss Cassie. Sasamahan kayo ni Cassie Pabalik sa Singapore. Pabalik ng Singapore. Dahil hindi kayo marunong mag-Ingles, pero si Miss Cassie marunong. Opo. So, bakit humiwalay sa inyo si Alice? Wala siya sinabi. Okay. So, sa ngayon, alam nyo ba kung nasa saan yung ibang mga kapamilya ni Alice Go? Yung mga magulang, at saka si Wesley, alam nyo ba kung nasaan sila? Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Okay. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami, sa Indonesia pa po siya. So naiwan siya. Opo. Nung kayo ni Miss Cassie ay naaresto, naiwan doon sa Batam si Alice. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Okay. Nauna siyang umalis sa? Hotel. Bago kayo naaresto sa Kami hotel. last, opo. Oo, naunang umalis si Alice. So wala na siya doon nung naaresto kayo. Wala na siguro. Ganda ng timing, ano? Okay. Salamat, Miss Sheila. Yun yung mga tanong ko sa inyo sa ngayon. Ha? Balikan ko po ang NBI kung maaari. Okay. Bago ko balikan sina Director Santiago, matanong ko na rin. I'm sorry, Attorney David, palabas po ba kayo? Magre-restroom break lamang. Sige, pagbalik nyo, gusto ko po kayong
matanong. So unahin ko na siguro si Attorney